Goku Narrates presents Namra, the Fifth Dragon. Ang nakaraan sa Namra, the Fifth Dragon. Nagpasiklab na ng konti si Lester sa Sumunea upang ipakita sa kanila na kahit isa siyang mortal ay kaya niyang makipagsabayan sa mga taga-Sumunea. Nagulat ang mga taga-Sumunea sa taglay na talino at tapang ng binata. Pero ito ay hindi na nagugustuhan ng kanyang ama. Ngunit nagdududa na si Damascus sa ugaling taglay ni Lester. Tila may kaugali ito na nalimot na ng panahon. Dahil hindi nila makuha ang tiwala ni Lester, sinamantala ito ni Namra upang lumabas sa lungganya at maghasik ng lagim sa Sumunea. Episode 5. Gising na si Namra. Sa Sumunea. Lester, pasensya ka na sa pag-uugali na pinakita namin sa iyo. Ito lamang ang aming alam na paraan para walang mga infantre o manlilinlang na makaisa sa amin muli. Kaya sana huwag ka nang magalit sa amin. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako masamang tao. Kaya ayos na sa akin yon. Nasaan si Rosperamus? Hindi ba't isa siyang funwaita? Isang hambog na naghahamon sa akin? Ha! Tila nilayasan yun ng kanyang bait. Anak, tama na. Halika na at umuwi na tayo. Dahil baka kung ano pa mangyari sa iyo rito. Ngayon pa, Ama? Kung kailan nadidiskubre ko na unti-unti ang mga bagay-bagay rito? Ngunit anak, ikapapahamak mo ang pananatili mo sa Sumunea. Huwag ka mag-alala, Ama. Kaya ko ang sarili ko. Ngayon alam ko na kung bakit ako inaakit ng libro ng Sumunea. Dahil nakatadhana na mapunta ko rito. Antonio, hayaan mo ang anak mo. Hindi na siya bata. Kung sinumpa ka man, pues hindi ang anak mo. Dahil si Lester ay kakaiba at aminin mo man o hindi, isang rentruval o malakas na nilalang ang iyong anak. At ayaw mo bang malaman ang iba pang abilidad ng iyong anak? Tama si Viserion. Dapat mong hayaan si Lester na magdesisyon sa buhay niya. Oo, nagalit sa iyo ang Sumunea, pero hindi sa anak mo. At kaya ng anak mong lumaban ng walang alinlangan. Sa palagay ko, makakatulong ka sa aming mga hukbo upang tumapang at maging mahusay silang mandirigma. Yun ay kung papayagan tayo ni Lester na pamunuan ng ating mga hukbo. At habang nag-uusap sila, tila nakaramdam si Lester ng kakaiba at tumingin si Lester sa langit at nakita niya si Namra, gumagala. Pero binaliwala niya lamang ito dahil wala siyang pakialam sa gagawin ni Namra. Ngunit tila nakaramdam din siya ng kakaibang lakas na tila sumabay sa paggising ni Namra. Hindi! Paumanhin kung ganun, Lester. Verdusa! Pasaway! Hindi kita kausap, Viserion! At nagtaka ang lahat dahil may naramdaman din silang kakaiba kay Lester. Kaya naman di na nagpapigil si Damascus na silipin ang anumang meron kay Lester. Pero naramdaman ni Lester ang ginagawa ni Damascus. At muli, tinutok niyang sandata kay Damascus. At binalaan ito. Kailangan kong gawin ito. Paumanhin. Ang kausap ko ay si Verdusa! Pasaway! Lunay Laude! Pakialamero! Sadyang pinaglihi ka sa katigasan ng ulo, ano, Damascus? Ilang beses ba kitang pagsasabihang lubayan mo ang aking kapalaran? Isa kang napastangan! Ngunit isiniwalat ni Damascus ang nakita niya. Kaya napatigil si Lester. Tama ang aking hinala, Lester. Ikaw si Roan Or, ang mabangis na bathala ng Munea. West Nueva! Baliw! Anak ako ni Antonio at may dugo akong bathala. Kaya pala ayaw mong ipakita sa akin ang iyong nakaraan. Sinasabi ko na nga ba? Anak ko si Lester. Kaya tumigil ka na, Damascus. Siya ay aking anak. Tama siya. May nananalitay sa kanya na dugo ng bathala. Kaya tigilan mo na ang anak ko. Muli ay narinig nila si Namra
At sa pagkakataong ito, nasa paligid lang nila si Namra. Esnuelunyo, mamatay kayong lahat. Pinata, binabati kita sa tagumpay mo. Ngayon, manood ka kung paano ko pagpapayarin ang mga taksil ng Sumudea. Inaasahan kong paglabas mo, Namra. Pero, ito ay mundo ko rin. Kaya kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihang bathala o dragon, kailangan kong ipaglaban ang mundong dapat kong kinabibilangan. At laking gulat nila nang magpakita at naganyong tao si Namra at hinarap si Lester. At mas humanga sila kay Lester dahil sa proteksyong ginawa nito upang hindi sila maging bato. Verdusa, pasaway. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, babalikan ko ang mga taksil na yan. Kailangan nilang pagbayaran ang kasalanan nila sa akin. Sila ba? Nakakatawa lang. Namra, ako man ay nagagalit sa mundong kinalakihan ko. Pero aaminin ko, nakakabwisit si Bathalang Kaidan dahil sa hindi patas ang desisyon niya pagdating kay Ama. Pero wala akong pakialam sa gagawin mo, Namra. Pero, Kailangan mo nang mamaalam. Evetra Suitar! Lester, wag! Hindi mo kaya si Namra! Ha! Humanga sila lalo kay Lester dahil naging sandata ang Bashno na tumapos sa impostor. Imposible. Mauuto mo na sana ako, Sok. Pero hindi ngayon. Sok, ano at ginagaya mo si Namra? At Lester, paano mo nalaman na siya ay impostor? Kung si Sok ay traitor, kayo pa kaya? Wala akong tiwala sa inyo. Pinagpapasalamat ko pa rin, Lester, na mahal mo pa rin ang Sumunea. Musta esto. Salamat, Lester. Everentu, walang anuman. Dapat ko nga ba kayong pagkatiwalaan? Gayong ramdam ko ang isang taksil sa mga hari rito. At lahat sila tinanong kay Lester kung sino ang tinutukoy niya. At sinagot ni Gethinth ang tanong nila kung sino nga ba ang biglang nawala. Kundi si Rosperamos. Pero tinawanan lang sila ni Lester dahil alam ni Lester na tunay nga nagising na si Namra. At si Sok ay isa lamang panlin lang ni Namra upang mawala ang atensyon sa kanya ng Sumunea. Sa mundo ng Murta, Alam kong binagbabawal ito sa aming mundo. Ngunit kailangan kong makita si Eldas at ang anak niya. Alam ko kung nasa ang gama. Pero Bathala, kailangan mong ipangako sa akin na hindi nila malalaman na ako ang nagturo sa'yo kung nasan sila. Nais ko lang silang makita sapagkat ang taglay na kapangyarihan ng anak ni Eldas ay kakaiba. Nagagawa niyang harangan ng aming pangitain. Kahit pala isang Bathala ay kayang daigin ng maliit na nilalang. O sige, halika at ituturo ko sa iyo kung nasaan ang mag-ama. Dapat ba kitang pagkatiwalaan? Gayong alam kong hindi mo ko pinagkakatiwalaan dahil magkaiba ang ating pinaniniwalaan at pamamaraan ng pagdisiplina ng mga nilalang. Bathala ka lang. At ako, isang nilalang na kaya kang pabagsakin. Huwag na tayo magtalo. Kailangan natin magkaisa para sa mga ipinaglalaban natin. sino nga ba ang kausap ni Kaidan? Isa rin ba itong Bathala? O mula ito sa isa pang mundo? Habang sila ay magkausap, laking gulat ni Kaidan nang makita ang dambuhalang dragon na gumagala sa mundo ng mga mortal.
Si Namra na nga ba yun? O may kakaiba pang dragon sa mundo ng mga mortal? To be continued. O mga bata, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka. Hanggang sa muli natin pagkikita, wala munang paalam. Ito ay handog sa inyo ng Goku Narrates!